Welcome to Splat Communications. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Magandang araw po sa lahat, Wina po ito ng Splat Communications and welcome to our channel. Ngayon po ay mayroon kaming bagong video para sa inyo na sigurado naming kakapulutan ninyo ng bagong impormasyon at kaalaman. Para po sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-follow. Ugaliin din po na i-share ang ating videos para po mapagtulungan natin ang laban sa fake news, misinformation at disinformation. Hit the bell po para lagi pong updated kapag may bago tayong video at higit sa lahat, please don't skip ads. This will go a long way in helping us continue the work that we do. Maraming salamat po. Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan. Teka muna Sarah. Sabi mo ay may lumapit lang sa'yo at nagsabing nasa USB ang Polvoron video. Tapos hindi mo nabuksan? Ibinigay ba sa'yo? Paano mo mabubuksan kung di mo naman inamin sa umpisa pa lang na may nagbigay sa'yo nito at ito ay tinanggap mo? Pakiayos po ang script. Ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo yon may virus doon or kung isasaksak mo yon listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. Teka ulit Sarah. If inamin mo na hindi ka marunong sa technology at sinabi mo rin na tinapon mo ang USB para hindi na siya magamit, paano ka nakakasiguro na hindi na ito magagamit kapag basta mo lang itinapon? For sure ang makakapulot nito, kung meron man, ay magagamit ito, di po ba? So hindi ko siya tinignan, pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba. For the sake of argument, I consider natin na ang USB ay nalagyan ng files noong 2012 gaya ng naratiba nila. Alam niyo po ba Sara na noong panahon na ang mga nag-claim na mayroon silang USB na Polvoron video ay 1 or 2 gigabytes pa lang ang maximum capacity na mayroon tayo sa Pilipinas. Bukod pa dito, alam niyo po ba na ang standard resolution ng mga video sa mga cellphones ay nasa 8 megapixels pa lang? Dahil dito, sa video na standard resolution hindi kayang makapaglalaman ng kahit na dalawang video na ilang minuto ang haba bawat isa sa capacity ng USB na available noong panahon na iyon. Kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So sinira ko na lang siya diretso. Teka po ulit, wala po kayong pag-amin na tinanggap nyo dahil ang sabi nyo ay may nagsablang sa inyo. Di po niya na-establish ang possession. Bigla na kayo lumaktaw sa destruction ng USB. Bakit po consistent ang naratibang palaktaw-laktaw gaya ng kay Cathy Binag? Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos ka ba or pro Duterte ka ba? Talagang nagastos ka ng pera para tatanungin ng mga tao kung pro Marcos ka or pro Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon pro Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Naku VP, di mo po kasalanan na hindi mo alam, pero po hindi lang ngayon yan nagkaroon ng ganyang klaseng survey. Sa amin pong pagkakaalam ay pangalawa o ikatlo na yan. Non-commissioned survey po yan ng Okta Research. Mga dalubhasa po ang nagsagawa niyan at since non-commissioned po yan, sila po ang gumastos niyan. Kung gusto niyo pong isama ang option na pro-Philippines, siguro po mas maganda,
kayo magpa-conduct ng scientific survey. Di po ba? Hindi po maganda na kinu-question ang competency ng ating mga political scientists. Dahil lang po ba na hindi pabor sa inyo ang resulta? Mahirap po at masakit tanggapin kaya pupulaan na lang. Para na din po sa dagdag na konteksto, nagkaroon na rin po ng scientific study kung ano ang mga posibleng dahilan ng pagbaba ng suporta sa iyo at sa pamilya mo. Kung di nyo pa rin po alam, ito yun. Laking pagbagsak ng mga taong hindi nasisiyahan kay VP Sara Duterte, lalo na kung ang pagbabasehan ay ang 25% decline sa net satisfaction ratings. Naitala na rin sa isang pagsusuri ng Pulse Asia, kamakailan ang mga posibleng epekto ng pagbaba ng mga numerong ito para kay Sara Duterte. Una ay ang legacy ng amang si Rodrigo Duterte sa malagim na war on drugs. Ang kanyang pagkakadawit sa kaso sa ayon kay Las Canas. Ang kawalan ni VP Sara ng komento ukol sa pagmamalabis ng China sa West Philippine Sea. Ang paninira ng kanyang pamilya kay Pangulong BBM na walang basehan, ang kanyang napakahinang performance bilang DepEd Secretary. Ang pag-attend ng maisog rallies. Pagtatanggol kay Apollo Quiboloy. Hindi pa kasama dito ang epekto ng kanyang pagbabakasyon, kasama ang pamilya sa kasagsagan ng pinagsamang bagyong Karina at habagat na nagpalubog sa maraming lugar sa Pilipinas. Iyan pa rin kasama dyan mga posibleng negatibong epekto ng kanyang pagpuna sa pamahalaan ni Pangulong Marcos kamakailan na ikinagalit ng maraming tao. Ang mga posible at napipintong pagkakadawit ng mga kaalyado niya at ng kanyang ama sa pogo at iligal na droga at ang pagpasok ng ICC sa pamamagitan ng Interpol na pagsiserve ng warrant of arrest. At lalong-lalo na, hindi pa rin po kasama dyan ang inyong pakikisali sa matagal ng sinasalsal na issue ng mga DDS ukol sa Peking Polvoron issue ng inyong ama. May matinding backlash po yan. Sa palagay niyo po ba ay makakatulong ang inyong pagsawsaw sa isyong ito? Talaga pong sablay kung sino man ang handler at political strategist nyo, kung meron man, sayang po ang bayad ninyo. Madam, desperate moves na po ba? Introducing Splat Communications channel memberships. For a small amounts per month, you can help us in our crusade to share correct, relevant and timely information, spread positivity and invoke inspiration. There are 3 levels to choose from. Splat Beginner for 79 pesos a month, Splat Intermediate for 299 pesos a month and Super Splat for 1499 pesos per month. Each type membership provides different perks such as channel badges, priority commenting, shoutouts, discounts, one-on-one chats, advanced access to videos, private chats and a lot more. Hurry! Become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you learned something new today. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time. Please pray for world peace, please pray for the Philippines and the Filipinos. Stay safe. Rosa out. Bye.